Hello, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all po. And Cancer, maraming salamat po sa lahat ng nagla-like sa ating videos, sa ating readings, and sa mga nagsusubscribe. Maraming salamat po. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please hit that subscribe button po. Thank you. I appreciate your support sa ating channel at maraming salamat din sa mga nag-iiwan ng magagandang komento. Thank you. Paunang mensahe ninyo rito, let there be closeness between you but always give it each other space. Love never claims, it simply allows and gives. Ayan. So parang walang walang dapat na paghihigpit, 'di ba? Yung ganon. Kailangang parang free flowing lang, 'di ba? Yun lang ang magandang gawin dito, no? So give and take, dapat we are giving our person room and space din, no, para sa sarili niya na magawa din niya yung gusto niya, magawa din niya kung ano yung napagkakasunduan ninyo, ano man yung napapag-usapan ninyo, yung gano'n. So always give each other space para hindi suffocating yung inyong relationship, 'di ba? Kahit kayo din, no, kailangan din ninyo 'yan. Kailangan din yan ng person ninyo. We have criticizing one another will only lead to further unhappiness. Except, no, kung yung criticism na yan is constructive criticism, then that will help each other improve, or you can bring out the best in each other if yung criticisms na yan na binibigyan ninyo sa bawat isa is constructive. Sabi dito, love and accept each other as you are and your relationship will magically transform. Ayan. So, acceptance talaga. 'Di ba? Siguro naman, 'di ba, pag nagliligawan pa lang kayo, no? So, kinikilala mo din yung tao, kinikilala ka din ng person ninyo. So, alam ninyo, 'di ba? Kilala na ninyo ang ugali ng bawat isa. And dahil tinanggap mo, no, yung person na yan sa buhay mo, minahal mo, ibig sabihin, tinanggap mo including their flaws, 'di ba? Tinanggap mo including yung mga imperfections ng taong yan. Kaya importante, no, na mahalin at tanggapin mo or tanggapin ninyo ang bawat isa at kung sino man kayo or kung ano pa man ang meron kayong mga, including your kakayanan, mga talents, skills, and gifts ninyo, or anumang klaseng pag-uugali, behavior, whatsoever, parte yan ng minahal ninyo sa bawat isa. Kaya importante na talagang meron din kayong give and take, meron kayong pag-iintindi sa mga pagkukulang na bawat isa, pag-iintindi doon sa mga imperfections ng bawat isa. We have secret admirer. Wow, meron kayong secret admirer, Cancer. Someone has deeper feelings for you than they are letting on. So, wala siguro itong lakas ng loob na magsabi sa inyo, no? At ayun, baka kilala nyo naman ito, baka alam nyo naman, nararamdaman ninyo na ito ay merong paghanga sa'yo, no? Pero wala siyang lakas ng loob siguro na magsabi sa'yo, or it's because hindi na pwede, 'di ba? Kasi baka committed na kayo with someone. What else? We have laborer. Ayan, so siguro hard labor ang ginagawa ng iba sa inyo dito. Ang na-pick up ko agad, baka siguro sarili ninyo itong negosyo, sarili ninyo itong enterprise, no? Kaya talagang sobrang pinagsisikapan ninyo, nagtsatsaga kayo, naghihirap kayo because this is your own business. Maaaring ganon. Probably then na ang trabaho ninyo, kung nag-i-employ din siguro kayo, it could be also talagang physically demanding, no? Yung trabaho ninyo. You really have to do hard labor dito sa inyong trabaho. Easy does it.
Wow. So, slow and steady wins the race. Hindi kailangan, na nagmamadali. Hindi kailangan na nagra-rush kayo dito. Ang approach na babagay, sa inyong sitwasyon sa ngayon is slow and steady. No? Slowly but surely. Yung ganon. This is not a good time to rush, okay? Pay attention to every detail. Alright? Hindi ito ang panahon para mag-rush kayo, magmamadali kayo. But instead, ito yung panahon na dapat alam ninyo o nagpe-pay attention kayo sa bawat detalye na nai-encounter ninyo sa kung ano man ang inyong ginagawa. Okay? So, tignan natin kung ano pa ang ganap for Cancer. So, we have the Mother Star. This is a yes card. Kaya maaring this is a confirmation sa inyo. Maaring kasagutan din ito sa inyo ng universe. Kasi maaring meron din kayong hinihinging guidance, confirmation, or go signal, no? Baka ito na yung kasagutan sa inyo. It is a yes. Parang green light na siguro ito sa'yo. So, go for it. 9 of Swords. Ayan. So, ang iba sa inyo, worrying a lot. Nagkakaroon na kayo ng period of anxiety, depression, mga ganon, that could be related, sa kung ano man ang tinatanong ninyo rito. Maaring may mga problema or mga pinagpaplanuhan kayo at sobra kayong nagiging anxious na, nagwo-worry na kayo ng sobra-sobra, nai-stress na siguro ang iba sa inyo because siguro there are a lot of uncertainty surrounding you or surrounding that situation. But kung ganun man ang sitwasyon, Cancer, maybe you are worrying too much, or worrying for nothing. Kasi baka nag-overthink lang din naman kayo. Kaya kayo tuloy nag-worry kayo ng sobra-sobra kasi nag-overthink kayo or baka ino-overanalyze naman ninyo ang inyong sitwasyon. 'Di ba? So, kalma lang. Okay? Kalmahin mo muna ang inyong sarili. Huwag ka munang mag-panic, 'di ba? Huwag kayong mag-worry to the max. At magdasal kayo, ask for enlightenment. Maybe yung yes na ito could be related to kung ano man itong pinag-worryhan ninyo. 'Di ba? Maaring naghihingi kayo ng enlightenment sa ngayon at maaring ito yung kasagutan sa iyo. So sana, magkaroon na ng kalinawan ang inyong isipan at magkaroon kayo ngayon ng clear direction na of where you are heading or what you are going to do. Alright? Para hindi na kayo nagaganitong ang sitwasyon na parang stress na kayo. Diba? Kung kailangan din ninyo ng makakausap, then wag ninyong pigilan ang inyong sarili. You just need to choose the person na paghihingahan ninyo ng inyong mga concerns or ng inyong mga problema. Okay? So, we have death energy. This is a time for ending and beginning. There are some situations that is, they're coming to an end, And meron ditong mga bagay na kailangan ninyong simulan. So, meron ditong mga bagay-bagay na tatapusin mo na kasi it doesn't serve your highest good anymore. So, maaring ito din yung ikinakasakit ng ulo ninyo. Kasi baka sobrang malakas yung attachment niyo from whatever this situation is or whatever this thing is. Pero, maaring mas naiisip ninyo na mas kailangan mo nang i-let go yan. Mas kailangan mo nang i-release yan, sa buhay ninyo. Kaya siguro, baka nagdadalawang isip kayo. At baka kayo ay hindi pa sigurado kung kaya nyo nga ba itong i-let go, sa buhay ninyo. But there is a need dito, ng transformation. Kasi maybe, alam naman ninyo na kung ano man ang bagay na to or sitwasyon na to, hindi naman na to nakakatulong sa iyo or hindi naman na to nakakapaghatid sa inyo ng positive energy, kaya kailangan ng i-release, what else? We have Knight of Wands. Ayan. Follow your intuition, Cancer. Follow your intuition. Follow what your intuition is telling you. Okay? Kaya kailangan na
Tawag dito, yung bang magkaroon kayo ng oras, no? Para makapakinig kayo ng iyong intuition. Magkaroon kayo ng oras para mabigyan ninyo ng pagkakataong marinig kung ano yung mga mensahe or gabay sa iyo ng Divine Universe. Okay? Para nang sa gayon matulungan kayo, ma-lead kayo towards the right path, no? Kung saan na kayo dapat pumunta. Okay? Kasi nga, parang dito nga, gulong-gulo na kayo, no? We have the Empress. Ayan, so napakaganda nito because this is about abundance and prosperity, financial opportunities, financial blessings coming your way, no? So, magsisimula kayo rito ng bagong trabaho siguro, magsisimula kayo dito ng siguro bagong negosyo, bagong career path, no? Ang tatahakin ninyo, something like that. So, this is definitely a beautiful energy kasi papunta kayo doon sa pagtatagumpay pagdating sa pera, no? So which is good. What else? We have 8 of Wands. Ayan, right on target kayo, no? Right on target. So siguro magkakaroon na talaga kayo ngayon ng kalinawan sa inyong isipan. Magkakaroon na kayo ngayon ng clear direction of where you are heading. Lalong-lalo na pagdating doon sa mga sitwasyon na tina-target ninyo, doon sa mga goals ninyo sa ngayon. There are also good news coming your way. Maaaring related yan sa pera, related yan dito sa mga ipinag-worry ninyo, maaaring makukuha nyo na dyan yung solusyon, maaaring ma-receive mo na dyan yung baka merong mga mag-a-advise sa inyo, you know, at maaaring magkaroon ka na ng ano talaga, ng clarity of thought, no, at this time. So, yung good news na to could be related to anything, could be related to various opportunities na maaaring parating sa'yo. There is also travel na gagawin ng iba sa inyo dito, Cancer, soon, magta-travel kayo, magbabiyahe kayo, that could be also international travel, so good luck. At wonderful opportunities now are definitely coming your way. Kaya kailangan ready kayo for that. Be ready for anything. So you need to be physically, mentally, emotionally fit and ready. Okay? So good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.